Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another request video ulit ang re-reviewin natin. At ito yung G-Clown versus Damsa. Request to ni Madam Lobelia Nadwa. So ayun, kung titignan mo siya on paper, alam mo na kagad kung ano mangyayari eh. 'Di ba? Rat-ratan tong battle na to. Damsa, alam naman natin na yung flow neto, yung speed rap neto, 'di ba, nandun eh. 'Di ba? Kaya rin niyang tumechnical. Si G-Clown naman, kaya rin niya mag-double time, mag-triple time. Tapos yung mga punto at technical niya nandun din. So, on paper, pwede mong sabihin lamang si Damsa sa flow, pero lamang naman si G-Clown sa mga technicalan. So, style clash ba to? Para sa akin hindi eh. Kasi parehas silang kaya yung ginagawa ng bawat isa. Ang tanong na lang is sino ang may magandang or mas magandang baon, sino ang may mas magandang mga linya para sa isa't isa. Sino yung mas magandang performance, sino yung may mas magandang mga references, 'di ba? Yun na lang yung question doon eh. Pero para sa akin hindi siya style clash. Okay? G-Clown versus Damsa. Shoutout ulit kay Lobelia Nadwa sa nag-request ng battle na to. Sana magustuhan mo, sana mapanood mo. So, yun. Huwag natin patagalin to. Ratratan to eh, for sure. Tig 2 minuto dapat. Game. Flip top out. Out 6, day 2. Pakinggan natin o. G-Clown. Yeah! Isang taon na rin ang nakalipas mula nung sinubukan mong makaahon. Isang taon ka rin pinagpahinga ni Enigma para kalimutan ang kahapon. Anong akala mo? Na yung mga taong yan ay naparito para panoorin ka lang, palagay mo? Pakatandaan mo na kung bakit sila nandito ay para ipagdiwang ang 1 taong anibersaryo ng pagkamatay mo. Okay. Nung ahon 5, pinatagan na ni Crazy Mix. Tapos sa ahon 6, pilit na humanay. Nakakatuwang isipin, tinawag mo siyang baboy, pero ikaw yung kinatay. Kaya para saan pa yung pagbabalik mo? Para ano? Bumalik ka ba dito para yung pangalan mo buhayin? Tarantado, bumalik ka lang dito para yung hukay mo lumalim. At real talk, pinakyaw niya na lahat ng real talk. Buong buhay ni Damsa alam na nasa bayan ng Pilipino dahil sa pukin ang inang real talk. Kaya sa dampayo ko lang, mamili ka ng pe-personalin mo dahil pag yan binalik ko, tangina, para kang nagbukas ng libro. At di ba freestyler ka? Gago, freestyler din ako. Kaso ang freestyle sa liga, ginagamit sa tamang paraan. Dahil dito'y may patakaran at lahat tayo binibigyan ng panahon na tamang oras para pagandaan. Pansin ko lang lagi ka nagchuchok sa laban mo. Sayang oras sa dami ng linya mong nakakaligtaan. Isa lang naman ang hindi mo nakakalimutan, yun ay ang oras ng bayaran. Diba boksingero ka? At kung tatanungin mo kung may problema ako sa boxing career mo, aba dapat lang problemahin. Dahil yung pagiging boksingero mo at pagiging rapper, naging kayabangan ng sinubukan mo ang pagsamahin. Kasi hindi nyo ba napapansin, bawat laban niya, lagi niya sinasabi, mananapak ako. Sasapaking kita. Puta, hanggang dito ba naman yan ang iyong paiiralin? Para sa akin, hindi mo kailangan manapak ng lirikal, tanga sa lirikal mo isalin. Nasa flip top ka sa dam. Kaya yung pagiging boksingero mo, hindi mo rin mapapakinabangan.
Sa bagay, sa boxing mo lang ako kayang ilagan, pero sa flip-top, kaya kitang tamaan. At ito, isa pa. Wala akong pakigahit sabihin yung mahaba yung setup ko para sa boxing career niya. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo yung masaklap na karanasan niya. Isang araw umuwi si Damsa galing sa laban niya. Masakit isipin kasi nga, ayun, nga. Minaliit daw ni Damsa yung kalaban niya. Kesyo mabagal, kesyo matanda na, pero puta grabe manuntok. Anyari, ayun, tinamaan si Bugok, pati yung mouthpiece nalunok. Okay, ayun naman ang round 1 ni G-Clown. So, nag-expect ako nag-expect ako kay G-Clown na magfo-flow siya kaagad, magdo-double time, triple time siya kaagad dito. Pero hindi dumating 'yon. So, sa tingin ko, mamaya niya pa ipapakita kung kasama sa round niya 'yon. Pero yung highlight naman ng round 1 ni G-Clown is more on punto. 'Di ba? Punto. 'Di ba? Doon natin na napansin na doon natin na napanood na more on atake si G-Clown. Wala nga siya halos mga references. Ang pinaka references lang niya is yung past battle ni G-Clown laban kay kay Crazy Mix nung Ahon 5 nga daw, 'di ba? Tas after nun, ayun, mga punto na yung naging panlaban or naging highlight dito ni G-Clown. Hindi siya naka-base sa mga punchline or sa mga sa mga haymakers sa mga maayos na setup para sa malalakas na haymaker. Hindi siya nakatodo sa ganun More on punto talaga Kumbaga actually binreakdown pa nga ni G-Clown yung estilo ni Damsa na yung about dun sa real talk. Pinakyaw na niya yung mga real talk. Diba? Yung susuntukin kita, sasapain kita, diba? So may pag-breakdown din kahit paano. So ayun, yun yung buong round ni G-Clown. Dun siya halos umikot. Pero I'm not telling na mahina yun. Malakas yun, pero hindi lang ganun ka bigat yung mga punto niya. Gets? Effective yun, maganda yun, malakas yun, hindi lang ganun kabigat. Okay? Round 1 ni Damsa, pakinggan natin. Oo, isang beses lang ako sa isang taon magkalaban. Sa kanilang lahat mo ipalaganap. Pero mas masakit na ikaw yung isang taon. Isang taon halos lumalaban pero ako yung hinahanap. At yung kamatayan ko, pinoproblema mo? Aba, natural. Tangina, naiinip ka sa kamatayan ko hindi naman namamatay ang immortal. At saka, bago ako magsimula, pwede mag-freestyle. Simula nang sumali ako rito, puro freestyle lang. Pero kahit isang beses, hindi ko inangkin ang trono ng pagiging freestyle king. Dahil gusto kong patunayan sa inyo na kahit wala akong hawakan na trono, pagdating sa freestyle, kaya ko tong patayin. At sa mga nagsasabing, puro na nga lang ako kababawan, wala pang maianggulo, baka kapag binanatan ko si G-Clown dito, sabihin nyo, ang gulo. At, teka lang ha, baka akala mo, nagjo-joke ako. Hindi, parang nagjo-joke ako. Ako si Damsa, standing ko, 1'8". Apat na taon akong nagpabalik-balik sa talo. Paano? Nagpabaya ako. Masyadong nalasing sa narating. Karera ko'y natulog at nahimbing. Isip ko'y isinarado. Isang beses lang ako nanalo. Puta, tsamba pa. Sino yung unang panalo ni Damsa, guys? Hindi ko pa nare-review yung mga battles ni Damsa ng pagkakasunod-sunod. Yung mga battles na ni Damsa na na-review ko, may mga panalo na siya Pero ano yung standing ni Damsa bago siya magkaroon ng ng unang panalo? Tsaka sino yung tinalo niya nun? Ano nyo nga ako? Open nyo nga sa comment section yun. Kaya pag-asang siya'y matalo,
Asa pa. Binansagan bilang talunan, bobo at barok, naturingang boksingero ng liga pero yung mga linya wala raw suntok. Okay. Pero salamat, dahil nagising na ako ng tama. Oo, ako na to, yung totoong boksingero ng liga, kaya tignan natin si G-Clown kung tatama. Game! Hoy payaso, wala naman talagang bumibilib sa'yo kahit kami. Nang dahil sa mga generic mong magic ang flip-top dumudumi. Meaning, nagkakalat ka lang. Puro ka lang naman ingay sa laban, pero wala ka namang tunog. Paano mo na ihambing ang sarili mo sa isang kulog kung tinalo ka lang ng itlog? Craig. At kaya raw niya sumalo ng panaginip. Tawagin daw siyang dream catcher. Pero ganito siya gumalaw. Tanga, dream dancer. At kung usapang gangsteran lang, alam mo kung sino sa atin ang mas G? Me. Oo, si G-Clown ka nga. Kasi ikaw yung bonjing na komedyante parang Santos na Jimmy. You can't kill me. Dahil ako ay nakabase sa base ng pagiging immortal. Nililikha ko yung mga halimaw na labas-pasok sa portal. Kaya sa pagiging bisko, walang talabang mortar. Ito'y katapusan na ng palabas mo, hindi na joke to, par. Gusto nyo ba patayin ko siya gamit sarili niyang stilo? Yung tipong bibilang lang ako ng 4, hindi ko na paaabuti ng 5? Gusto nyo? Okay, bigyan nyo ako ng instrumento, gayahin nyo ako. Stop! Medyo baga natin ng konti. Hop! Baga natin ng konti. Isa, tingnan natin kung paano tatagal ito payaso na kilala dahil sa pagkagaya. Dalawa, ilabas mo na lahat ang malakas sa kalata. Sa kalakasan di kita kinikilala. 3, baka di kita matansya pero pagtsatsagaan na lang kita. 4, simulan mo na naman na langit magdasal ng ama namin bago mapikti sa lubid. Lalamunan mo sa lalim ko daig mo pa nalunod sa tubig. Di ba katakatakan nakakapagtaka? Tatatanga ka? Iba ang aking katangian, kaya wag ka nang magtaka. Tangina mo, G-Clown. G, para di ka sakit na talab. Akala mo kasi gano'n lang ako kadaling kalaban, di mo inakalan, di ako nabubuwag. Ha? Para usan ka lang, para malaman mo, kinakastakan na lang ng mga para ko. Parang tanga ka lang, nagbabalagay o nararamdaman. Ganyan kagaling si Dam sa mag-flow. Tangina. Ibang klase talaga mag-flow si Dam sa kung flow ang pag-uusapan, kung tatanungin nyo kung sino yung para sa akin best mag-flow talaga, tayo na I'll go with Damsa talaga eh. Ibang klase mag-flow, ibang klase mag-speed drop to si Damsa, kakaiba to. Nararamdaman mo bang ikay uto-uto? Huminga ka na malalim bago mo ako sabayan. Sa kalupitan ay palupitan para kang kikamatayan nakikipagabulan. Kasi ako ay veteran, so need mo better run. Ako ay better man, kaya ka bitter dyan. Sino si Peter? Yan. Ako si Saint Peter, yan. Ang daling magets, di ba? Kung ano ba talagang meaning niyan, edi pagkatapos ng battle na to, kunin nyo na lang sa Saint Peter, yan! Habol! Okay. Actually, habol yon guys. Habol. Pero, ito, bigyan natin ng magandang judgment to. Bibigay ko pa rin kay G-Clown yung unang round. So, bakit? Sabi ko nga sa inyo, yung performance ni G-Clown umikot sa punto. Doon yun yung naging highlight ng round ni G-Clown, mga punto, yung mga references, hindi siya nagstay sa mga references or mga punchlines or haymakers eh. Punto talaga eh, more on punto talaga. Breakdown kung ano yung estilo ni Damsa. Doon siya umikot, 'di ba? Nabanggit ko na to kanina. Kay Damsa naman, actually slow start, sobrang tagal. Kasi nag-freestyle pa siya. Nag-rebat pa siya, nag-freestyle. Tapos nung pumasok na si Damsa sa pinakasulat niya, ang bagal pa rin ng momentum. Ang bagal niya makuha yung momentum. So sa tingin ko, sabi ko nung una, feeling ko
malayo yung agwat ng performance nila in terms of performance rather. Pero nung nag-flow na si Damsa, kaya nga sinasabi ko sa inyo na habol, kasi yung flow ni Damsa, ang laking impact nun sa buong round niya, kasi enough yung flow niya na yun na iangat yung buong round. 'Di ba? Alam nyo, kung hindi lang naging effective si G-Clown sa unang round, sabihin natin hindi ko mo konekta yung verses niya para kay Damsa, tapos ito yung pinakita ni Damsa na slow start, nasa second half yung flow, possible makuha pa ni Damsa yung unang round sa pamamagitan lang ng flow na yun. Ganon kalinis, ganon katindi, ganon kaganda yung flow na yun, 'di ba? Enough para iangat yung buong round. And sa tingin ko, yun nga, kung sabihin natin hindi lang naging epektibo si G-Clown sa unang round, tapos ganito yung performance ni Damsa, possible ibigay ko pa yun kay Damsa. Pero I'll go with G-Clown pa rin dito, kasi sa tingin ko malakas yung round 1 ni Damsa, pero nasa second half sabihin natin nausog ni Damsa yung flow niya. Possible siguro makuha ni Damsa to, pero since nasa bandang dulo, tapos yung ginamit naman na estilo ni G-Clown dito is well-rounded, sa tingin ko lamang pa rin siya dito, pero hindi na sa malaking agwat, kasi nga habol hinabol ni Damsa yun sa pamagitan ng speed drop or ng flow niya. Bibigyan ko to ng 9-8 na score. Supposedly 9-7 to in favor of G-Clown, pero since naging malakas yung first round ni Damsa, bibigyan ko to ng 9-8 in favor of G-Clown. Humabol, pero G-Clown pa rin ako dito. Round 2. Yo, nagtataglish pa si Gago. Tangina, akala ko rapper na badyaw. Boksingero ka nga, hayop. Halatang idol mo si Pacquiao. Tsaka sasapakin mo ko. Sige na, boksingero ka na. Huwag mo nang ipagkalat pa, men. Kaya ka lang naman matapang sa suntukan kasi yung mukha mo babasagin. Ano? Magre-rebat ka pa? Sige, magmagaling ka sa masa. Palibasa yung sulat, alanganin, kaya sa ribat umaasa. Di ba gawain mo mag-freestyle pag nakakalimot ka na linya? Tuwan-tuwa pa sa pinagagagawa niya, samantalang pikon na si Enigma. Kaya pag siya may inabot sa yung sobre, hindi talent P ang tawag dun, pre. Ang tawag doon, abuloy, kasi patay ka na ngayong gabi. Balita ko, pre, ang dami mo daw inahamon sa Central Luzon. Para ano? Para yung pangalan mo hubugin? Ang lakas ng loob mong hamunin si Sinyo, hindi ka nga lumusot kay Tukel. Kaya sa dam, bawas-bawas din ang kapal ng mukha pag may time. Mahiya ka naman sa mga tao. Puta ni hindi ka na nga nananalo, naghahamon ka pa ng Yamado. Hindi sa minamaliit kita, kapatid. Dahil kung tutusin nga, pares lang din tayong naghahamon ng iba. Alam ko na alam mo at alam kong alam na rin nila. Oo, inahamon ko si Ismaglas, pero sa malinis na paraan. At alam kong Ismaglas hindi na mababago kailanman. Gusto ko lang naman magkaharap kaming dalawa nang makita nyo yung pinagkaiba. Para yung mga malalabo ang mata, hindi na makapanghusga. Yun lang ang pinupunto ko sa dama, tandaan mong hindi tayo pareho. Kung ikaw kupal maghamon, ako rumerespeto. Alam nyo, ang gwapo sana ng pangalan nito Damsa Abrenica. Kaso, parang medyo masagwa. Abrenica yung apelyido, tapos ganyan ang mukha. Pati mo nalang ginawang Damsa Lagubang. O kaya para medyo hardcore, Damsatanista. Ikaw yung tipo ng rapper na hyper pag nag-deliver. Triple time na basta rhyme, tas yung flow parang Woody Woodpecker. Sa lahat na nakilala kong twistero, ito na ang pinakawalang utak. Nung inutusan siya ni Enigma na mag-triple time, si Gago bumili ng 3 G-Shock.
Okay. Round 2 ni G-Clown, medyo bumaba yun. Bumaba yun para sa akin. Hindi napantayan ni G-Clown yung round 1 performance niya. So, ito yung time or best time para makuha ni Damsa yung pangalawang round. Kasi sa tingin ko, enough yung round 1 ni Damsa para talunin yung round 2 ni G-Clown eh. Ganon. Sabi ko nga sa inyo, ganon kabigat, ganon kalakas yung round 1 ni Damsa na even yung flow lang yung i-count natin, tangina ang laking impact nun. Gets nyo? So, sa tingin ko yung round 1 ni Damsa, kung itatapat mo yon sa round 2 ni G-Clown, possible ang piliin ko yung round 1 ni Damsa. Gets? So, yung kay G-Clown naman sa round 2, bumaba eh. Hindi ganun yung level ng performance niya sa round 1. Tapos yung mga references niya medyo hindi rin ganun kabigat, no? Although hindi naman ganun kabigat yung sa round 1, pero sa tingin ko yung round 1 kasi mapapansin pa natin na epektibo eh. Pagdating sa round 2, medyo alam mo yun, tumatagilid na. Okay? Round 2 ni Damsa, pakinggan natin. Yo! Ang pangit daw ng pangalan at apelyido ko. Wala ka na masabing bago? Tarantado. Eh nung nalaman nga ng asawa mo na Abrenica yung nasa likod ng pangalan ko, gusto na rin niya magpalit ng apelyido. Tsaka tungkol na naman sa pagboboxing, putang inan to eh. Hindi pa nga kita binabanatan, may nasasabi ka na? Saka ka magreklamo sa pagboboxing ko kapag inupakan na kita. At saka, real talk. Gumising ako kanina, mga bandang hapon na. Napanaginipan ko si Acclaim, kaya sabi ko, ahon na. Halos 1 taon akong walang laban. Tama. Kaya binigyan na naman ako ni Enigma. Hindi raw kasi balanse ang liga kapag walang Damsang nakikita. Kaya mistulang pika ka sa Silya na machichitsa ako sa liga. Ako'y il sa paggamit ng skill ka. Kaya G-Clown, manalangin ka na ng mataimtim. Bulungan mo na mga tingting, gumamit ka na ng anting na singsing sa papel na itim mo, iparating paghingi mo ng tawad balimbing. Dahil ngayong gabi, wala nang puso ang kaharap mo, kaya hindi ka makakalamang kahit gahibla. Tawagin mo kong. Tawagin mo kong. Tawagin niyo mo kong. Tawagin mo kong Pac-Man dito sa simple kong laro o sa simple kong laro kain ka. At G, alam mo ba na nakakatawa? Kasi G, clown ka. Mapapabilib mo lang ako sa mahika mo, tanga kapag sa harapan ko namatay ka. Sinubukan mo kong maliitin, pero yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Para mong iniligaw sa dilem ang sarili mong anino. Kahit sino, handa ko ng paghandaan, hindi na ko para magdalawang isip. Magising ka sa realidad na halimaw na ang kaharap mo, hindi na to panaginip. At Enigma, ka nga. Ang tagal ko nag-isip. Kung alam ko lang na alas maglas lang yung itatapat mo sa akin, eh di sana si Smaglas na lang ulit. Parehas naman tayong twistero. Pero, yung pagiging twistero mo, puno ng kabalbalan, parang barbero. Ako, yung pagiging twistero ko, hindi lang buhawi ang dala, kaya maghanda ka ng bumbero. Pero kung usapang bilis lang, talagang mas mabilis ka. Ang tanong ko lang naman, yung bilis mo may laman ba? Kasi kung puro takataka lang ikatakataka, inatatalakan lang pala kinakata mo, patang inatatalakan lang pala kinakata mo pa, kasi kung puro takataka lang ikatakataka. At halos lahat ng laban mo, palaisipan kung paano ka nananalo. Tatatalo ka na nga pero bigla pa nababago. Tatapusin na kita, tatablan ka sigurado, kaya wala akong pake kahit tatablato sa hurado. Kasi ako ay halimaw, kawawang tuta, magsumiksik ka man sa pinakamasukal na kuta. Lahat matatanaw ko, ano man layo ng ruta. Pagmasdan nyo ko paano lumuha sa round 2 ang puta. At sa sinasabi mong mahina ako, nagkamali ka ng pintas. Dahil kung mahina ako, bakit lahat ng tinapat sa akin lumakas? Time.
Okay. Bumaba din. Round 2 ni Damsa. Sabi ko kanina, chance ni Damsa makuha yung round 2, pero yun, unfortunately, humina rin yung performance niya dito. Walang momentum na nakuha, unlike dun sa round 1 pa nung nag-flow siya. Nung nag-flow siya, nakuha kagad yung momentum eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, enough yung flow na yun para ibigay ko yun sa kanya. Dapat. Pero yung katapat kasi na round 1 ni Damsa is effective din. At naging maganda yung round. Kaya G-Clown yun para sa akin. 9-8. Pero pagdating sa round 2 ni G-Clown, humina eh. Humina yung level. Hindi niya nakuha yung momentum. Na medyo magaan yung mga, alam mo yun, yung impact nung sulat ni G-Clown sa round 2, magaan eh. Hindi kasing bigat nung ng round 1 niya. So 8 points ang ibibigay ko dito kay G-Clown. Tapos bumaba din si Damsa sa pangalawang ikot. Hindi niya totally nakuha yung momentum, tsaka sa tingin ko hindi rin lumebel yung round niya dun sa round 1 niya. And kung pagtatapatin mo naman yung both round 2 ng dalawang MC, pares bumaba yung energy from their last round, pero sa tingin ko lamang pa rin si G-Clown sa tapatan ng round 2. Kasi kahit pa paano tumatama yung kay G-Clown, hindi nga lang ganun ka-solid. Kay Damsa naman, hindi niya nakuha totally yung momentum eh. 'Di ba? Tsaka yung mga napili niyang angulo para kay G-Clown is hindi ganun ka-epektibo. Okay, yun lang. Ganun lang kasimple. Hindi ko na masyadong patatagalin pa. Kasi, yun at ayun lang din naman eh. 'Di ba? So, yun. 9-8 sa round 1. 8-7 sa round 2. Okay? 15-17. 9-8. Tama. 17-15. First 2 rounds, G-Clown ako dito. Round 3. Yo! Yun na ba yung mga banat mo? Tangina, nakakabwisit. May bumubulong sa gilid. Sabi, putang ng Damsa yan. Sayang lang ticket. Tanginang to. Para minsan ba na-realize mo rin na may utak ka? Kasi sa totoo lang, naguguluhan na talaga ako. Sa dinami-dami ng nakalaban ko, ikaw lang ang naiiba, puta, parang hindi ka tao. Lahat ng MCing sumalang dito, nangarap ay iuwi yung tagumpay para kahit papano yung buhay mabago. Eh, ikaw buong laban mo sa liga, puta, parang pinangarap mo yatang matalo. Hindi nyo napansin yung standing ni Gago, 110? Puta, totoo ngang may forever. Kaya yung pangalan mong Damsa, palta mo na lang ng the game. The game over. Kasi pansin ko sa mga laban mo, laging kulang sa enerhiya. 10 ulit ka na nagmintis, wala pa rin ka disiplina. Saksakan ka kasi ng yabang, kaya hindi ka pala rin. Saksakan ka kasi ng yabang, kaya yung standing mo 110. Saksakan 110. Wala man lang bang nakapansin o nakakita na kung ba't yung standing na 110 kasi nga kulang sa enerhiya. Galing. Yo! At kung si Looney ang hari ng tugma, si Damsa naman ang hari ng sungka. Pinatunayan niya yun dahil sa maraming malalim na butas sa muka. Okay. At may tinayo daw siyang grupo, sundalo ni Saddam. Tanong ko, anong iyong pakay? Sundalo ni Saddam? Baka sundalo ni Saddam pag may kaaway. Sundalo ni Saddam? Tangina, tunog alalay. Lulubog na lang yung karir mo, naghanap ka pa ng karamay. Tingin mo, karapat-dapat ka maging guro? Magbigay o magturo kung anong dapat gawin? Kung sarili mo nga di mo kayang disiplinahin, kumuha ka pa ng mga pagatasin. Karapat-dapat ba tong maging guro? Magbigay o magturo kung ano ang tama? Paano magiging perpekto yung mga bata kung may depekto yung halimbawa? Ito na ba yung harang ngayong gabi? Sus, Damsa lang yan, ang daling talunan. Isa pa ba? Damsa lang yan, laging talunan. Tapos na. Tapos na. Bitin na. Bitin. Katulad ng round 2, hindi rin ganoon ka epektibo si G-Clown. 'Di ba? Siguro sa tingin ko first round yung pinakamalakas. Tapos rounds 2 and 3 ni G-Clown, same story.
Di na ako magbibigay ng mahabang explanation sa round 3 ni G-Clown. Kung ano yung round 2 performance niya, ayun din yung round 3. Actually, nabitin nga ako. Kala ko mahaba pa or kala ko may mga susunod pang linya, pero time na. So, ayun. 2 and 3, magkaparehas para sa akin. Pansin nyo, di lang nagpapahalat ang generic. Pahalat niya. Damsa, ano ba yung utak mo? Tinitira mo yung utak ko, yung sa akin ang galing yung utak mo. Ato, aminado ako, natalunan ako. Pero kahit talunan ako, tinatalunan ako. Kaya, G-Clown, handa ka na ba para sa magiging katapusan ng laban na to? Bago pa tayo mag-umpisa, alam mong tapos ka na dahil ang kalaban mo'y ako. Ihalintulad mo ako sa isang malawak na karagatan na dinadayo ng marami. Ngunit sa oras na abusuhin, magtulong manay marami, walang magagawa kapag nagpakawala na ng tsunami. Ano mang narating mo? Wala rin. Dahil ako ang nagsisilbing sumasalamin sa'yo. Ibig sabihin, ano man ang ipakita mo sa aming galing ay baliwala rin dahil ako ang pinagkukuhanan ng galing mo. At yung pagiging G-Clown mo, nabuo lang sa ngalan ng gangsta. Ako kaya ako naging damsa ng dahil kay Francis M. Andrew E. Geta Dog's death threat, hindi pa nung tao si Abra. Tinig mo'y puro bla bla, nakakabobo lang pakinggan. Kung mag-rap ratatata, tinatawanan ko lang naman. Masyado mo lang akong ginutom sa panalo, at sa laban mas lalong pinasabik. Kaya lahat na sasabihin mo na masakit sa akin ngayong gabi, sasampalang sa'yo pabalik. Ching! Kaya papaslangin ko na to. Dahil masyado ka ng abala. Para kang serye sa naiya. Issue ng tanimbala. Sana bukas makalawa, talagang maulanan na kayo ng bala. Para maranasan ng mga pamilya nyo kung paano maabala habang kayo'y malamig na nabangkay ng dahil sa lalim ng tanim ng mga bala. It's more fun in the Philippines. Yan ang sabi ni Aquino. Pero mali ang nakikita ng mga turista dito. Tulog-tulugan pa nga kayo sa nangyayari dito. Kaya sana bulabugin na kayo ng terorismo. Oo, teroristo. Kaya ikaw ang biktima sa gitna. Papuputukan kita sa talampakan hanggang sa tuluyan kang humiga. At kapag nawalan ka na ng malay, babalatan ko ang buo mong pagkatao. At saka ko tatanggalin ang 2 eyeball mo at paplansyahin ang mata mo hanggang sa tuluyan ng magsarado. At pagkatapos, gigisingin kita habang iniihian sa muka. Tatanggalan ng mga daliri sa kamay at paa at itatali sa labas para sa mga uwaki patuka. At kung di ka mamatay, pangako, ibabalik kita sa pamilya mo. Ibabalik kita ng buhay pero may mga bombang nakatali sa ulo mo. Para boom, hindi ka na mahirapan. Yun nga lang, kasama mo buong pamilya mo sa kamatayan. Kaya G-Clown, paalam, maraming salamat sa masasayang alaala mo uli. At pakisabi kay kamatayan, pakilinis na yung trono ko, malapit na akong umuwi! Time, flip up again para sa laban na yun. Damsa first, G-Clown. Okay. Di na ako mag-explain sa round 3. Parehas sa yung rounds 2 and 3, masasabi ko na magkaparehas yun. Round 1 siguro yung masasabi kong nagkaroon ng dikit talaga, as in 9-8 yun eh. Binigyan ko ng 9-8 yun. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, hindi na nila naulit yung performance nila sa round 1. Tapos hindi na rin naging kasing lakas or yung mga references na ginamit nila, hindi na rin naging ganun ka epektibo at kasing lakas nung sa unang ikot. Yun lang. Wala naman ako actually masasabi dun sa round 3 nila eh. Ang na-feel ko lang talaga dun is bumaba yung energy from round 1. Kasi yun na yung basis natin, yung round 1. Kasi yun yung naging malakas na round nila eh. Parehas. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, bumaba. Pagdating sa round 2, bumaba. Tapos pagdating sa round 3, para sa akin, kaparehas din. Kaparehas ng round 2 nila, yung round 3 na pinakita nila. So, yun. Hindi na ako masyadong mag-explain. That's the battle
That's the story of the battle, of this battle. Diba? Inconsistent, pababa yung energy, pinakamalakas yung round 1, 2 and 3, dikit. I mean, 2 and 3 bumaba. So, ang boto ko dito, G-Clown all 3 rounds pa rin. Kasi mas effective siya, kahit papano, mas tumatama, at mas, sabihin natin, mas makulay yung atake o yung approach ni G-Clown, even hindi ganun kabigat yung mga napili niyang references. Gets nyo? Kay Damsa, medyo, ineffective talaga eh. Hindi siya medyo, ineffective talaga. Tapos yung mga references na ginamit niya, medyo hinahanapan ko ng bridge kung paano niya mapag-connect yun kay G-Clown eh. And sa tingin ko, hindi ko nakita yun. Okay? Yun lang. 988 para kay G-Clown, that's 25 points. Then kay Damsa naman is 877, that's 22. So yun, 25 to 22. All 3 rounds G-Clown. Check. Para sa kanila pareho. Boto 3-2. Uy, 3-2. Para kay Damsa. Uy! 2-11 na. Carlos G-Clown. Damsa? Talaga? G-Clown yun ah. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, magkumpare talaga kami. Pero para sa inyo, naglaban kami. Wala kayo the pricing. Gogi. Sa Spotify, available pa rin siguro. Yun, all 3 rounds bigay ko kay Damsa. Oh! Gusto ko yung mga angulo ni G-Clown, pero yung execution, overall performance, Damsa talaga yun. Oh! So, sa tingin ko, pantay lang yung sulat nila. So, i-base ko na lang sa performance. Parang mas mahirap yung ginawa ni Damsa sa first round tsaka second. So, Damsa. Tong ina. Yes, academic. Damsa versus G-Clown. Sa akin, si G-Clown. Although, pareho lang sila, pero mas strict ko yung ano niya, yung playmakers niya. So, boto ko, G-Clown. Boto ko si Damsa. Sa unang ikot, para sa akin, mas maraming nagawa yung style si Damsa. Pagdating sa time schemes niya. Bumang si Damsa sa round 1. Tapos sa round 2, parang pantay lang yung round na yun, pero mas lumaman ng konti si Damsa. Ano pa rin yung pinakita niya. Sa round 3, para sa akin binigay ko yung boto kay G-Clown. So bali, 3 round 2 para kay Damsa. Balance lang tingin ko sa pinalabas nila ang laban, so pero binoto ko si G sa kasi siguro sa audio hindi ko masyadong narinig, pero si G ang nakita ko napunto sa kay G. Gogi. Tsaka bakit ganun yung mga judges? Parang wala sila sa sarili nila mag-judge ng ng battle na to. Tangina. G-Clown yun ah. Para sa akin G-Clown yun. Sa akin talaga G-Clown yun. Okay? So shoutout kay Lobelia Nadwa sa request na to. Sana nagustuhan mo yung kung paano ko siya ni-review. Nagulat ako personally kasi akala ko all throughout will be G-Clown, pero nagulat ako na Damsa yun. Pero yun, gaya nga lang ng lagi ko sinasabi, it is what it is. Matagal na yung battle na to, talagang opinion na lang talaga natin ang mapapakinggan. Okay? Damsa vs G-Clown, shoutout Lobelia Nadwa. Ang boto ko dito, G-Clown. First 2 rounds. All 3 rounds, sorry. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.